Alam mo yung feeling na curious ka pero kabado? Yung tipong gusto ko lang malaman pero ayokong mangyari sa akin. Ngayong araw na ito, sa Bulong Diaries, pag-uusapan natin ang isang larong hindi mo gugustuhin subukan kapag mag-isa ka lang sa madilim na kwarto. Isang simpleng board lang daw, pero kaya nitong magbukas ng pinto papasok sa mundo ng mga hindi mo inaasahan. Bago ang lahat, rewind muna tayo sa isang kilalang pangalan, si Thomas Edison. Kilala mo ba? Kung kilala mo, comment down below yes. Oo, yung nag-imbento ng bumbilya, pero alam mo ba na muntik na rin siyang mag-imbento ng isang ghost detector? May mga ulat na nagsasabing gumawa siya ng plano para makipag-ugnayan sa mga patay. Imagine mo, isang device na parang telepono pero sa kabilang buhay katatawag. May chismis pa na may secret experiment siya kasama ang ibang scientist para mag-record ng boses mula sa kabilang mundo. At guess what? May chapter pa nga sa kanyang talambuhay tungkol dito pero tinanggal sa English version, naiwan lang sa French version. Hindi natuloy ang invention, pero paano kung natapos niya? Pakaiba na ang definition ng missed call ngayon. Pero sa mga ordinaryong tao, hindi kailangan ng high-tech device. Ang kailangan lang, Ouija board. Simula pa noong 1890, ito na ang pinakapopular na paraan ng pakikipag-usap sa kabilang mundo. Board na may letters at numbers, maliit na kahoy na may roong glass sa gitna na gumagalaw. Pero sino ba talaga ang gumagalaw nun? Ikaw ba o sila? Noong October 2022 sa Texas, nag-viral ang funeral card ng isang babae na may nakalagay na Ouija board design sa contact number niya at nilagay niya doon, contact me. Yung iba natawa, pero para sa mga naniniwala, hindi yun joke. Kasi marami na ang nagpatunay na hindi lang basta laro ang Ouija. May rules daw para hindi ka mapahamak. Huwag maglaro mag-isa, huwag lumampas ng 15 minutes, huwag magtanong tungkol sa future, at laging magpaalam sa pamamagitan ng pag-move ng pointers sa goodbye. Sounds simple, pero kahit sundin mo yan, minsan may mga bisitang hindi marunong umalis. At dito na papasok ang isang kilalang true crime case gaya ng takot sa Ouija board. Ang kaso ni Nancy Bowen. Si Nancy ay isang katutubong babae sa United States. Noong 1930, sa Buffalo, New York, naglaro siya ng Ouija board kasama ang kaibigan. Ang tanong nila, sino ang pumatay sa asawa niya? At ang sagot ng board, Clotilda Marchand. Hindi lang yon, sinabihan pa sila ng board na gantihan si Clotilda. Kinabukasan, pinuntahan ni Nancy yung babae at doon nangyari ang krimen. Pinatay niya yung babae. Pero ito ang twist, bago pa magsimula ang trial, wala nang naniwala sa kanya. So, kaisahan siya ng media at ng justice system dahil nga isa siyang katutubong babae. Noon kasi, malala ang racism sa Amerika, lalo na laban sa mga katutubo. Kaya kahit wala pang malinaw na ebidensya, guilty na siya sa mata ng publiko. Kung tutuusin, kwento ito ng injustice at systematic racism na hindi na ngayon umuusad na ganyan pa rin. Mga taong nawalan ng katarungan dahil sa kulay. Kung babalikan natin, ang Ouija board lang daw ang nag-udyok, pero naging mitya ito ng isang madugong krimen at ng pagkasira ng buhay ng isang tao. At hindi lang ito ang kwento ng kababalaghan ng Ouija board. Sa Korea,
Isang estudyante ang nakisali sa Ouija session sa bahay ng tita niya. Chill lang sa una, sinunod nila lahat ng rules, pero nang gusto na nilang tapusin yung laro nila is parang ayaw na. Parang hindi na siya matatapos sa goodbye lang. Simula noon, lahat ng naglaro ay nakaranas ng bangungot. Isa sa kanila ay namatay sa disgrasya. Umaga noon, nararamdaman pa rin nila yung presensya. Sa Peru naman, mahigit 18 na estudyante ang sabay-sabay na nawalan ng malay at nagkonbulsyon matapos maglaro ng Ouija board. May nagsabi pang may nakakakaibang nilalang o nakita nila siguro yung mga natawag nilang spirit. Nang hukayin ang school ground, nakita nila doon yung mga buto ng maraming tao. Mostly nga sa mga school, libingan, dating libingan, mga ganyan, 'di ba? May mga naniniwala na legit portal ang Ouija board, pero may skeptic na nagsasabang ito ay epekto lang ng idiomotor effect, yung unconscious na paggalaw ng muscle mo kahit di mo namamalayan. Pero paano mo i-explain ang mga krimen, pagkamatay at mass possession na naiuulat sa buong mundo? At hindi lang sa West uso ang ganito. Sa Korea, meron silang Ponjin Saba, at sa Japan, Kukurisan. May sariling rules din ito, pero pare-pareho lang ang Ouija. May babala pero maraming thrill seeker ang naglalaro pa rin. Sa huli, laging laban ng curiosity at takot ang mga ganitong bagay. Kaya tanong ko lang, kung bibigyan ka ng chance, susubukan mo ba o mas okay nang makinig na lang ng kwento dito sa Bulong Diaries? Habang safe ka dyan sa kwarto mo. Makinig ka pero wag kang lilingon. At kung umabot ka sa parteng to, salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Diaries. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe dahil bawat kwento may bulong. Ikaw, sa tingin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba, gusto namin marinig ang hula mo. Till next time, makinig ka, pero huwag kang lilingon.